Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Lahat tayo ay may pangangailangan. Pero ibang usapan na pagdating sa pagiging gahaman. Ito'y dapat pigilan para walang girian at nang hindi mauwi sa daluyo ng kasakiman. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Calixto. Nagdako ko sa dili adunahang pamilya. Apan luyo sa nianang kahimtanga, mas nahimong determinado ko nga maningkamot aron matabangan ang akong ginikanan. Nagtres siya mi sa yuta sa usa ka iladong tawo. Apan usap pa kami nagtres siya dinhiya. Nagtres siya nami sa ubang yuta kung diin didto nagsugod ang among kalbaryo sa kinabuhi. Kadtong yuta akong ginikanan. Maoy trasyador. Maong kami sa akong ginikanan ang gakopras sa mga lubi. Apan wala lang ko kahibaw kung unsang paagi pagtunga nila sa bahin sa halin sa kopras. Kadtong yutaa, ginailugan sa among kaparyentehan. Ginaangko nila na ilaha kadto kay naa kuno nila ang original na titulo. Apan kadtong problemaha, dapat unta wala kami apil. Tungod, trasyador lang man mi. Dapat ang maghisgot og maghusay kay ang tag-iya sa yuta og ang among paryente nga gaangkon nga siya ang tinuod nga tag-iya. Usa ka adlaw, nasa grade 4 na ako nakuadto. Samtang nagatapok miglubi kay nagkupras na sabmi ato. Kalitrag adto ang pulo ka tao nga puro magsuon nga mga paryente sabnamo. Giti unan migpusil nga garan. Tulo kami sa akong amahan o ginahan. Gibaharan mi nga undangon, namo ang pagkopras, o pahawa nami nga magtresya, kay bawion na daw nila ang yuta. Apan wala ni sugot ang akong amahan, kay dako pa kamig utang sa tag-iya sa yuta. Sa walay lipod-lipod, gipusil ang akong amahan sa akong atubangan. Samantala, giatake sa kasing-kasing ang akong inahan. Dili ko katuo nga nahitabo na nako. Duha kalungon ang gilamay. Sukad ato, may kuyog ko sa akong uyuan, pahilayo ni atong lugara. Gihatag ko sa akong uyuan sa usa ka pamilya og maukat to'y nagpa-eskwela nako. Gitrato ako ganak sa akong adopted parents or adoptive parents. Wala ko nahuman og eskwela sa gikuha na akong kurso. Kay ako ang nagpadayon sa negosyo sa akong giilang ginikanan. Wala man sila'y sariling anak. Maong ako'y ilang gikabilinggan sa tanan nilang kabtangan. Saloy sa Ginoo, tulo na kabok ang akong karinderya ug mao kini akong ginakabisihan karon. Ni atong milabay nga katuigan. Usa pa misulod ang COVID-19. Mibisita ko sa lugar nga akong natawhan. Lugar na alang kanako daw impyerno. Mibalik ko o gikumusta na ako ang tanan nga nahibilin didto. Hilabi na nga ako mga paryente, uban ilang pamilya, nga maoy nagdaog-daog kanamo, og nagkuha sa kinabuhi sa akong ginikanan. Nabalitaan ako nga nakulong tong isa sa paryente namo, nga siya'y nangusog nga mag-angkon nga sa iya kadtong yuta. Tungod na pildi ko no sa kaso, kay peke iyang mga dokumento. Tapos nagbahad pagyud siya sa tag-iya sa yuta nga ipapatay niya maong mas kusog ang kaso og napreso siya. Ang uban sa kaparyentehan nako, gipahawa sila og gipangbugaw sa tag-iya sa yuta nga ilang gitukuran sa ilang balay. Wala ko naghandom nga mobalos nila. Apan ang gaba mao'y naglihok og naningil sa mga sala nila. Sa karon, pamilyado nako og kami nasab nagatres siya sa yuta sa usa ka iladong tao. Ug ang akong asawa mao'y gipiyalan
sa among karinderyahan. Among lingaw sa kinabuhi ang maningkamot. Kung wala ko sa farm na ako ana sa karinderya. Ang trauma nga nahitabo sa akong kagahapon. Maoy akong gihimong inspirasyon aron mapuno ako sa determinasyon nga magpadayon. Magpadayon sa kinabuhi. Magpadayon nga atubangon kung unsa mang suliran. Niadtong Pebrero, giduaw ko sa isa ka paryente namo ug naghangyo nga tugutan silang mutukod sa yutang gitrasyahan nako. Nagpakiluoy sila tungod kay ginbugaw na daw sila sa mga tag-iya sa yuta. Buot na akong tabangan sila, apan mas naghari sa akong kasing-kasing ang kasakit nga gihimo sa ilang mga pamilya sa akong pamilya. Maong buot kong mga yung tambag kaninyo, og mauoyon ba ko nga tugutan sila nga mutukod og yuta? Or mutukod og balay sa yuta? Or dapat na akong pugngan akong kaluoy og dili magpaulipon sa emosyon? Kay adunay dakong sala silang nabuhat na ako. Palihog kog tambagin ninyo. Daghang salamat. Pakitugtog na lang ni ining mga alawiton nga huwag ka nang umiyak, gulong ng palad. At maghintay ka lamang. Inyong kamaks. Calix 2. A few moments later. Alright, grabe no, kasi 'di ba sa harap mo mismo bilang anak, babarilin yung tatay mo sa harap mismo ng anak at asawa, 'di ba? Tapos yung nanay niya inatake sa puso kaya dalawa yung pinaglamayang kakabao nga daw. 'Di ba ka parang ang sakit-sakit na nga naman. Kaya yung tanong niya, tama asa na 'yon? Ang tanong niya, mangayong buot kong mangayog tambag kaninyo og muuyon ba ko nga tugutan sila nga mutukod og balay sa yuta or dapat na kong pugngan akong kaluoy og dili magpaulipon sa emosyon kay adunay dakong sala silang nabuhat nako. We will understand you na hindi mo pa sila mapatawad. Hindi naman na makakalimutan yun, dalawang magulang mo ang inano nila no. Binaril lang isa'y natake dahil sa nangyari. 'Di ba? Hindi naman talaga kasi mawala-wala yan sa isipan mo. Parang ginawa kang naging ulilang lubos ka. Tapos pinamigay ka sa ibang tao. Lumaki ka sa ibang tao dahil wala ka ng mga magulang dahil sa gagagawan nila, 'di ba? So, we will understand kung hindi mo pa sila mapapatawad sa ngayon. But of course, forgiveness is the key para maka-move forward ka din sa buhay, no? Iwala yung mga grudges and all. Pero, kung sa ngayon hindi mo pa kaya mapapatawad sila, then we understand that. But then again, ang sabi mo pa, muuyon ba nga tugutan silang mutukod og yuta? In the first place, hindi mo lupa yun eh. Mutukod sa yuta di ay. Hindi mo lupa yun. Wala kang right na pumayag or mag-refuse dahil in the first place, you don't have any right na sino mo ang iaalaw mo dun sa lupang pinagtrabahuan nyo lang kasi may-ari yun merong may-ari ang lupang yun. So kung gusto nila, ikausapin nila yung may-ari mismo ng lupa, hindi ikaw. So, Calix to, kung hindi mo na option yun, yung hahayaan mo ba sila, tugutan ba na ako sila nga magtukod, og balay sa yuta, gipalaya sila doon no, sa lupang kanilang kumbaga kinatirikan ng kanilang bahay dati. Okay, so ngayon, hindi mo option yun, hindi mo dapat itanong yun kasi in the first place, hindi mo nga lupa yan. Magtatanong ka ng ganyan kung iaalaw mo kung lupa mo mismo. Since hindi mo lupa yan at nagtatrabaho lang kayo doon, sabi mo trasyador lang kayo. Ayan, pagpaalam doon sila magpaalam sa may-ari mismo ng lupa. Kasi hindi mo, kasi baka kung mag-aalaw ka, tapos matotolerate, baka magtitigas-tigasan na naman pagdating ng panahon na kung saan papaalisin na ng may-ari. Marami kasing ganyan sa jurisprudence, no? Ang daming cases ang nabasa na ganyan na, yung parang
parang tinolerate mo lang, inalaw mo lang, alam mo, squatter, ganyan. O kaya hinayaan mo na muna for the meantime, magtatayo ng bahay dyan. Tapos pagdating ng panahon, pag gagamitin mo na yung lupa, ang tigas-tigas na ng ulo, ayaw nang umalis. Ganun na dahil matagal na daw sila dyan, kesyo ganito, kasi na-tolerate. So parang so kung ikaw ayaw mo ng sakit sa ulo in the first place, hindi mo nga din lupa yan, so hindi mo na poproblemahin yan. Okay? So kung hindi mo pa sila kayang mapatawad na parang tuwing makikita mo sila, 'di ba? Maging malapit sila sa inyo. Tuwing makikita mo, maaalala mo na kung anong ginawa nila sa parents mo. Kaya ka naging ulilang lubos ngayon. 'Di ba? So kung talagang naawa ka o talagang na-forgive mo na kahit papaano gusto mo nang mag-move on, mag-move forward, edi sabihin mo na hindi ko lupa ito in the first place. Ayokong makulong kung iaalaw ko kayo tapos walang alam ang may-ari. Ay nako, ako ang malalagay sa alanganin. Sasabihin mo yon. Baka ako pa ang kakasuhan. Bakit inalaw ko ang iba, ang squatter, na ang kaya squatter kasi magsasquat sila ng lupang hindi kanila, 'di ba? So magtatayo sila ng bahay doon. Hindi mo 'yun option at hindi mo 'yun karapatan. Okay, wala kang karapatan doon para mag-decide kung sinong patitirahin doon or sinong wala nga kayong bahay doon mismo tapos sila pa. Siya nga naman, yung mga inapi-api ngayon, pagdating ng panahon, yung ng ape, yun pa yung lalapit doon sa inapi nila para humingi ng tulong, 'di ba? So bilog nga naman ng mundo. Kaya kung tutuusin, huwag kang pakapante na nang o-oppress ka ng tao. Pagdating ng panahon, yung inoppress mo, yun din ang lalapitan mo pala. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.